Buenos dias mga kasangkayan at mga boss, maligayang pagbabalik sa aking munting channel, sa ating pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng pump maintenance, ang pagpapalit ng bearing para sa centrifugal pump. Pero bago yan pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng depekto o nasisira ang centrifugal pump. Karaniwan ito nangyayari dahil sa mechanical, operational o maintenance problem. Narito ang pinakamadalas na dahilan. Isa ito sa pinakakaraniwang problema. Ang mga sanhi. Kulang o mali ang lubrication. Misalignment ng pump at motor. Overheating. Maruming grasa o may contamination. Mechanical seal. Kapag ito ang nasisira, nagkakaroon ng leakage ang pump, posibleng pumasok ang hangin sa system. Mga dahilan. Dry running o walang tubig sa pump. Mataas na vibration at maruming tubig. Cavitation. Kapag kulang ang pressure sa suction side, nagkakaroon ng bubbles na biglang mamumo o sa loob ng pump ang resulta. Nasisira ang impeller, maingay ang pump at may vibration. Anyway mga boss, lahat ng unit ay kapapalit lang ng mga impeller, kaya dito naman kami nakapokus sa bearing replacement. Misalignment ng pump at motor. Kapag hindi pantay ang alignment, nagkakaroon ng malakas na vibration at mabilis masira ang bearing at coupling. Impeller wear or damage. Mga dahilan. Abrasive particles sa tubig. Corrosion at cavitation. Air sa system. Kapag may hangin sa suction line, hindi maayos ang flow ng tubig at pwedeng mag-dry run ang pump. Simpleng summary mga boss. Ang madalas na depekto ng centrifugal pump ay bearing failure, mechanical seal leakage, cavitation, misalignment, impeller damage, air sa system at ito ang nagpapainit ng bearing bago ito ikabit sa shaft ng makina. Halimbawa na lamang sa motor at centrifugal pump. Ginagawa ito para lumawak ang inner diameter ng bearing at madaling ma-install nang hindi nasisira. Kapag pinainit ang metal, lumalawak ito, kaya kapag ang bearing pinapainit sa mga 80 degrees hanggang 120 degrees, ang butas sa gitna nito ay bahagyang lumalaki. Mas madaling ipasok sa shaft, hindi kailangang martelyuhin at hindi nasisira ang bearing. Isa pang kahalagahan ng bearing heating. Iwas damage sa bearing balls at raceway. Mas mabilis ang installation. Mas tama ang fitting sa shaft at mas mahaba ang buhay ng bearing. May mga iba't ibang paraan ng bearing heating. Una, induction bearing heater. Ito ang pinaka-safe at professional method. Pangalawa, oil bath heating. Dito pinapainit ang bearing sa langis. At ang pangatlo, electric hot plate. Minsan ito ay ginagamit sa maintenance workshop. Mahalagang paalala mga boss. Huwag painitin lampas 120 degrees at huwag gumamit ng open flame tulad ng blowtorch, maliban na lang kung magpapalit ka ng bearing na mahirap alisin sa shaft. Pero kung mag-install ka, huwag gagamitan ng blowtorch dahil maaring masira ang hardness ng bearing.
Ginagawa ito upang maiwasan ang loose fit o sobrang higpit. Maraming kagamitan sa pagsukat ng inner diameter. Una, vernier caliper. Ito ay karaniwang gamit sa maintenance work. May inside jaws para masukat ang loob ng bearing. Pangalawa, inside micrometer. Mas accurate kaysa vernier caliper, ginagamit kapag kailangan ng precise measurement. At pangatlo, dial bore gauge. Ginagamit sa high precision measurement sa workshop. Ito ay karaniwan sa mga plant maintenance at machine shop. Paraan ng tamang pagsukat. Linisin muna ang bearing at measuring tools. Ipasok ang measuring tool sa inner ring ng bearing. Sukatin sa 2 o 3 posisyon para masigurong pantay ang sukat at i-compare ang sukat sa shaft diameter. Kasangkayan at mga boss, pansamatalang hanggang dito na lang muna ang pangalawang bahagi ng ating tampok na maintenance activities, ang pagpapalit ng bearing sa ating centrifugal pump. At kung interesado ka sa pangatlong yugto at panghuling bahagi ng ating video, abangan nyo sa susunod na upload. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-ugnay. Gracias. Adios.